Nang magising si Huli ay namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagdala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Walang magagawa si Huli kundi ang umalis. Natutulog pa ang kanyang ingkong kaya nagluto siya ng salabat. Katakataka, kalmado siya. Hindi tulad ng nagdaang gabi na balisa. Ibig pa nga niyang matawa. Hindi naman malayo ang kanyang pupuntahan, makadalaw lang siya sa kanyang ingkong tuwing makalawa at alam niyang matagal-tagal ng batid ni Basilio ang sinapit ng kanyang ama. Pag ako ay naging medyo at nakasali tayo, hindi na kakailanganin na kami mabalito tayo. Malaking kahalaran nito kung pag-ikuskus. Aniya sa sarili samantalang inaayos ang kanyang tampipi. Nasalat niya ang agnos. Hinagkan iyon ngunit hindi agad nangamba na siya ay mahawa dahil ang brilyante at esmeraldang alahas ay galing sa isang kitongin. Kung makagayon, naisip niyang hindi na siya magpapakasal kay Basilio. Maliwanag na nakaupo ang kanyang ingkong sa isang sulok. Pinagmamasdan ang kanyang paghahanda sa pag-alis. Binuhat niya ang tampiping naglalaman ng kanyang mga damit. Saka nakangiting nagmano sa kanyang ingkong. Walang imik na binasbasan siya nito. Sabihin mo, nakapasok din ako sa kolehiyo. Nagsasalita ng Espanyol ng amo ko at yun ang pinakamurang kolehiyo ang nakita ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan sa bahay si Tandang Selo. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang labi kundi ay ang mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga pangunahing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Matibi na? El Filibusterismo Pangalawang Pangkat Kabanata 10. Mga tauhan. Una ay si Huli, pangunahing tauhan sa kabanata. Naglilingkod siya sa ibang tahanan at balak umuwi ng tuwing makalawa para dalawin ang kanyang lolo. Pangalawa ay si Tandang Selo, ang lolo ni Huli na naiwan sa bahay. Naguluhan sa pagkawala ng kanyang boses at naging pipi sa araw ng Pasko. Tagpuan, tahanan ni Huli at ng kanyang lolo Selo. Mga tala-salitaan. Una ay ang tampipi, isang lalagyan na ginagamit sa pag-iimbak ng mga damit, pera o iba pang mahalagang bagay. Pangalawa, ingkong o lolo. Pangatlo, ketong, sakit sa balat na umaagnas sa laman ng tao at nag-aalis ng mahapding pakiramdam. Pang-apat, namumugtong, namamaga o namumulsa. Panglima, nanangis, umiiyak o tumatangis. Pang-anim, salabat, paboritong inumin ng karaniwang Pilipino. Panghuli, gulilat, nabigla o nagulat. Teoryang pampanitikan. Una, realismo. Pinapakita sa kabanata ang tunay na kalayuan ng lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Pangalawa, sosyo-politikal. Ang kabanata ay naglalarawan ng mga suliraning panlipunan at politikal noong panahon ng Kastila, tulad ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kakintalan o impresyon. Una, kawalan ng katarungan. Pangalawa, paghihirap ng mga Pilipino. Panghuli, pangarap ng pagbabago. Mga aral. Ang sakripisyo sa pamilya ay madalas na nagdudulot ng personal na pighati, tulad ng ipinakita ni Huli na handang magtiis para matulungan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang Pasko ay hindi laging masaya para sa iba. Sa kabila ng kasiyahan ng ibang tao, may mga individual na nakakaranas ng kalungkutan at sakripisyo sa panahon ng pagdiriwang. At yun lang, maraming salamat sa pakikinig.